Purpose of our life in this world, oh God. Thank you so much for everything, for overflowing love, oh God. Overflowing blessing, Panginoon. We thank you so much, oh God, right now. In the name of Jesus, as we are connected in the realm of the Spirit, in Jesus' mighty name. Oh God, as we honor the anointing of the prophet of this nation, Prophet Chumari Charles and Gretchen Charles, together with our pastor, Pastor General Perial, and together with your sons and daughters who's been here right now. Thank you so much, Father God, right now, Lord. There is no other than shall be glorified in this place right now. Only the name of Jesus. I declare one mind in this place right now. All of us as your children, oh God. I hereby decree and declare love, peace, wisdom, and understanding. Kayo sumunod sa akin sa aking panalangin. Dapat pumikip. Oh, hallelujah. Bumabagin at makapagpalang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ako sa iyo na ngayon ang magpapakumbaba. First John 1:9 na kung aking ipapahayag ang aking mga sala, ikaw ay banal at tapat na ako'y patatawarin at ilinisin sa lahat ng kalikuan. Salamat po, Panginoon. Dahil po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ikot po tayo, Panginoon, sa mga pangensyon. Pagkakaroon po natin ang bawat isa na may ibig at pag-ibig sa presensya natin. na madala ko siya pero nakita ko yung pagbabago, yung pagdilos
Panginoon na maraming Pilipinas. Maraming pong salamat. Amen. Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi sa ibang lugar na yung sinisikat sila ng Lindon. So, makalat tayo dito sa Palawan dahil hindi natin nararanasan yung nangyayari sa ibang lugar. Sa ibang lugar. So, yun ang dapat natin pasalamatan kasi ito ay give up call sa ating lahat. Na ito siguro papalaan ng Panginoon para bawat isa ay mag-prepare. Kasi naging kamuante ang mga tao. Sabi nga, if my people that are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will hear their land. Hallelujah! Hindi po yun ang testimony ko pangalawa. Hindi matagal na kasi hindi ako naglilihan sa kasi takot ako sa banda. So, dahil nalilihan. Pero dati nalilihan sa ako. So, parang ako nakikita ko sa kanya. Medyo masama ang pakiramdam naman. Nakakatahan siya. Yung may lagnat na naman daw siya. Sakit ng ulo. Sabi ko, napag-pray ka na ni Pastor. Sabi niya, hindi pa. Sabi niya, nagpari ka nga. Inumin mo nga ito yung holy water. Nang kahit 3 beses. Nagpapali ko siya. Pinag-pray. Pagkatapos pray, sabi ko, sabi niya, bigla siya tumawa. Lula, wala na. Wala nang sakit ng ulo ko. Amen! Yes, puri ng Panginoon. So, pangalawa kanina, papunta dito, yung kasama ko lang galing sa Malaysia. Dumaan ako doon sa kanila kasi dadaanan ko na. Yung pilitin niya mag-church. Kasi nakahiga pa siya pa rin, mamahon. Masakit ang lalamunan ko, ang taas ang lagdan ko. Ganon. Susunod na ako sa tama sa'yo. Ganon. Sabi ko, kailangan mag-pray tayo. Mamahon ka dyan. Kaya mamahon. So, mag-pray tayo. Tapos, kinuha ko ng tubig. Sabi ko, kuha ka ng tubig. Sabi ko, mag-pray natin. Pinag-pray ko ng tubig, pinainom sa kanya. And then, pinatubig yung kamay sa ulo niya. Ang tama ba yung pastor? Pagkatapos ko pray, sabi niya, mami, grabe yung pawis ko. Sabi niya, ang pawis ko, tapos lumabas na, tumayo siya, lumabas na, lumakad na siya doon, sa sala. Sabi ko, unas ka ng pawis mo, magaling ka na, huwag ka magpatuyo ng pawis sa katawan. Puli ng Panginoon! Hallelujah! Let us pray and bow our head. Heavenly Father, we thank you for the grace and love you have shown us and for the stories you have written in our lives. Thank you for the opportunity to share them with one another, to glorify your name through them. We pray that these testimonies would not only be a blessing to us, addressing one another in hymns and spiritual songs and giving thanks always and for everything to you. Father, as your word instructs in Ephesians 5:18 to 20, we pray that our lives would be a testimony to your goodness and that you would use our words to draw others closer to you. And as finally, I close all the testimonies shared and be sealed by the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah! Ang magbabahagi ng salita ng Diyos ay isang lingkod ng Diyos na may pusong mapagmahal, tapat, at handang maglingkod saan man siya tawagin ng ating Panginoon. Alam niyo ba paano nilingkod na nilingkod? Dahil napakabuti ni Lord. Iba si Lord pag naging matchmaker. Amen. Ako binigyan ng isang pastor, yung lalaki lagi ko pinapanalang. The spiritual side of Prophet of this nation, Prophet Joel Chaos and Prophet Spiritual Chaos, our anointed pastor, Pastor Lionel Julian. Ang iyong kaharian bilang ako bahagi nito at magpapagamit sa iyo habang ako ay nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus, ibinibiglar ako na ako ay matagumpay na. I am always in the winning side. Always increase. In the mighty name of Jesus. And everybody say amen. Glory to the name of Lord Jesus. Of course, I'd like to honor every one of us and by the grace of the Lord, narinig ko sa kanya yung mensahe, but always, ito po si Prophet kapag mayroong nararamdaman by the grace of the Lord na challenges, talaga as much as possible, he all his son and daughter. Pero lagi namang lumalabas sa kanya, wala akong maririnig na negatibo. Amen. And that kind of person used by God, na lagi mong narinig is about yung positibo, lagi niya po sinasabi na tuloy lang tayo. Through message lang. But I see in the realm of the Spirit that He is always smiling. Bakit? Kasi kapag mayroong mga challenges, opportunity yan sa mga blessing. The reason bakit nagkaroon ng exposure ang bansa natin is because already been prophesied. But what I tell you ba,
ang shape ng nation natin, nakadepende yan sa unity ng body of Christ. Hallelujah. Tama po yung sabi ni Sister Lorna, kailangan natin magkaisa. Amen. The reason bakit tayo ngayon, ang Palawan, hindi man tayo nakakaranas na nangyari sa Davao, sa Cebu, hindi ibig sabihin matutulog tayo. Ibig sabihin, tayo yung mag-i-intercede sa kanila. Amen. Grateful po ba tayo dito sa Palawan pa? Amen. Tayo, ngayon, nandito sa sambahan. Doon sa kanila, yung iba sa bahan nila, wasak. Diba, diba? At hindi dapat maging limitado yung sitwasyon natin sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Hanapin natin yung totoong pagsamba. Yung iba, nagkaroon lang ng challenges, hindi na makapagsamba. Sapagkat nangyayari yung mga challenges. Bakit po? Sabado pa lang, wala na tayo ng deklarasyon. Biyernes pa lang. Diba, diba? That's why, yung nag-testimony kanina, sabi niya, naalala niya yung declaration natin noong Sunday. Keep it on. Kasi yan ang portion natin. Amen. One way yan pa-honor natin sa Panginoon na ang kanyang mga salita ay mayroong kapangyarihan. Amen. Amen. It's not about kay pastor, it's not about kay prophet. It is about the covenant of the Lord Yes. sa gawain ito. Kaya maraming mga panalangin ang masasagot. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sa tunay. Of course, I'd like to honor yung ating worship team. That's why, some of you na mayroong talent, share niyo po yung talent sa Panginoon. Amen. That's why, in this last days, sama-sama po tayo dito. Hallelujah. So, lagi po sinasabi ng prophet, as long as you are connected, you are protected. Amen. Amen. So, Psalms 91, a prayer song of protection. Psalms 23, a prayer song of breakthrough and blessing. Recite niyo po yan, family. And meditate. Isama niyo yung lagi ngayon sa panalangin niyo. Tandaan natin, bawat salita na lalabas sa ating bibig, lalo na, nandito tayo sa Chao, nandito tayo sa Jesus, the Alpha and Omega Ministry, huwag niyong isipin yung church po ba, ha? Ang isipin niyo si Jesus. Kasi yan po yung dahilan kung bakit Chao tayo. It's because of Jesus. And this is the last ministry of the Holy Ghost in this last days. Amen. Amen. And every time, every year, we are going to arise. Hindi tayo piling papayag na si Satan lang yung mag-a-arise. Tayo mag-a-arise din. Amen. Amen. Hallelujah. And of course, sino first time? First time. Wala na first time. Okay, glory to Jesus. Okay, welcome ating family. Si Tatay Boy. Welcome Tatay Boy. Hallelujah. Glory to Jesus. Sino pong sikat time? Sikat time. Sikat time. Pangalawa. Pangalawa. Sikat time. Okay. So lahat tayo ay pabalik-balik na dito. So that's why opportunity ko po ito para yung topic natin ngayon, hindi lang ako mag-preach because Amen. what God put it in my heart, hindi lang para magbigay ng inspiration, hindi lang to motivate us, but bagkos magamit natin ang bawat matututunan natin in these last days. Amen. Kung kayo yung nakapanood ng preaching ni Prophet nung Sunday, preaching ni Prophetess nung Wednesday, they are talking about end times, our current events, yung situation natin, Matthew 24, Revelation 13, Revelation 17, amen. So lahat yan preparation. But what I'm going to share to you right now, ma'am, is a preparation natin. When it comes ng mga challenges na darating, we are prepared. Hindi na tayo magugulat na, magkakaroon na naman ng pandemic. Magkakaroon na naman ng panibagong wave na challenges ng mundong ito. Kung dati, nabigla tayo sa pagdating ng COVID, ako po, literally, hindi po ako nabigla. Bakit po pa? I was there on board po ako that time, 2019. At 2020, October na ako nakauwi dito. Dapat, month of March, uwi na sana ako. Pero dahil pandemic noon, nagkaroon na ng kahipitan, hindi na ako nakauwi. So next time hanggang October. Bakit hindi pa ako worry? Because I know it, mayroong mangyayari. Amen. Wala po ako sa Jao noon. Amen. Because I consume myself in the prophetic action because it's already been prophesied. Kaya yung mga kasama ko sa barko, sabi niya, bro, ang tawag sa akin, yung iba naman pastor, kasi meron kaming fellowship doon, ginagagar ko sila. At yung ibang tawag naman sa akin, mayor, kasi bilang isang kusinero, ang tawag sa akin, mayor. Mayor. Opo, yan tawag sa akin sa barko. Mr. Mayor. Amen. So that time, I know na mayroong mangyayari. Kaya sabi nila, mayor, bro, pastor, ito yung sinasabi mo. Alam nyo dati, pupuntahan ko po sila sa kanilang kabina para sabihan ko sila na mag-fellowship tayo. Alam nyo, sila na po yung nagsabi, ay ka mag-fellowship tayo. Ikwento mo sa amin yung ginito mo nakaraan. Amen, amen. Amen. So if you are consumed by the word of the Lord, ibig sabihin, you are getting prepared. Amen. Kasi hindi magbibigay ang Panginoon. Iaalaw niya yung situation na kung saan
mangyayari yung ganito kung hindi niya sasabihin sa kanyang mga alagad. It's all spreading on the internet. Amen, amen. So, I believe with all my heart, yung nangyari, before the end, meron pang mangyayari. Before the end of this year, meron pang mangyayari. Ayaw man natin, dahil bansa natin ito pa. But what shall we do if God will allow it? At hindi alam natin na kapag mayroong inaalaw ang Panginoon, meron naman siyang ibig sabihin. Amen. Meron siyang mensahe na gustong iparating sa mga anak niya. And one of the prophecy in prophet by the grace of the Lord in 2024, he already been prophesied kung mangyayari na October. At ang sabi niya, I see the churches are starting to unite. Amen. No division in the family, in the church. We are one body in Christ. At tandaan niyo, tayo lamang yung Christianity lang, yung tinatawag na maraming division. Totoo hindi. Kasi nandito ang katotohanan. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buwan. Hallelujah. You said that. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Who was, who is, and is to come. The Lord Al-Ja'om.